Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Good evening once again, brothers and sisters, and welcome to our midweek Bible study. Kamusta na po mga kapatid? Comfy, North, East, West, South. Magandang gabi po sa inyong lahat at patuloy tayong magpasalamat sa dakilang Diyos Ama sa langit for once again giving us this opportunity to be together at sama-samang mag-aral ang salita ng ating Panginoon, na kanyang salita na siyang nagiging gabay natin, palagian sa ating araw-araw na journey. Hallelujah! So before anything else, tayo muna po ay manalangin at humingi ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o dakilang Ama. Salamat, salamat Ama sa gabing ito na panibagong pagkakataon na kami ay makakarinig muli ng iyong mga banal na salita, ng iyong magandang balita. At sa gabi pong ito, tanging dalangin namin, una sa lahat, linisin niyo po ang aming mga puso't kaisipan upang maluwalhati naming matanggap
ang mga pagtuturo na nagmumula sa iyo, Ama. Padala niyo po ang banal na Espiritu sapagkat inaamin namin na kulang ang aming kaisipan, ang kaalaman upang maabot namin ang iyong ganap na kalooban. So Lord, send forth your Holy Spirit to give us the understanding that we need for every words that we're gonna hear. Thank you, Father God, and we ask for your double portion of your anointing to be upon your instrument tonight na gagamitin mo sa pagtuturo ng iyong salita. And of course, ganun din po sa music ministry from the song leader at sa band. Panginoon, Lord, bless them, anoint them, Father God. And again, may your name be glorified tonight. We give you the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. At sa gabing ito, patuloy namin binabati ang mga kapatid natin na who is celebrating their special day, April 22, 2026, mga kapatid. Sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Charity Ebanghelio. Oy, sis, happy birthday po. Thank you, Lord. And Brother Bening Calderon, ang daddy ni Brother Benny ng ating Bulacan. And of course, Sister Amy Bartolome. Yan. Brother Terry de Guzman pala. Happy birthday. And of course, happy anniversary kay Brother Angkor and Sister Lani Sotomango. Okay, happy birthday and happy anniversary mga kapatid. Enjoy your day. Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. So, mga kapatid, ihanda na natin ating mga sarili sa gabing ito. Of course, one of the paborito kong parte sa church service, of course, ay yung pag-awit sa ating Panginoon. Ano ha? So, let's prepare ourselves. Kung tayo may mga kasama sa bahay, tawagin natin sila upang sama-sama tayong magpuri, dakilain ang ating Diyos Ama sa langit. So tonight, let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! Pinagpalang buhay natin mula sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataong ibinibigay palagi ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagpuri at makapag-aral sa Kanyang banal na salita. Hallelujah. Amen. Welcome po mga kapatid sa ating midweek Bible study at sa lahat po ng ating kapatiran na nasa kanilang tahanan, samahan niyo po kami na umawit ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiyang alive in Christ. Kamusta ang Comfy family? Go forth! Let's grow! Let's glow together in the service of our God. Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaims, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Hallelujah! 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 Papuri
papuri at pasasalamat ay para sa ating Panginoon lamang. Amen. Kaya awitin natin to mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba magkahigit pa. Kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Papuri, Papuri salamat. pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo din nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang magkahigit pa. Kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagan. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Saan pa ako'y hinanap? Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagat. Hinagan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat. Kaya ako ay magpupuri. Papuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala
luwalhati ay para sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At hayaan natin ang laman ng ating mga puso ay sumamba sa ating Diyos. Magbigay ng papuri at luwalhati sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. sa'yo ang papuri, pagsamba, Iaalay, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad. Itataas kita. Itananghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, ang puso ko'y sa'yo lang. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, iaalay, iaalay. Wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala kang
kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Wala kang katulad. Itataas namin ang iyong banal na pangalan, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Sa'yo ang parangal. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Salamat sa Panginoon. Puri ng Diyos. Thank you, of course, sa ating Comfy Music Ministry sa Parañaque. Ayan. And for tonight, mga kapatid, we will be starting a new series. Ayan. At sa gabing ito, ang makakasama natin ay walang iba kundi my co-minister, co-patriarch, no other than Minister Ernie Akayan, to introduce the next book of the Bible for our weekly Wednesday Bible study. Ayan. So, let's welcome Minister Ernie Akayan. Magandang gabi po muli sa ating lahat and welcome to another segment of our Wednesday Bible Study. At sa lahat po ng mga kasama natin dito every Wednesday, maraming pong salamat dahil alam ko pong tayo'y lumalago sa ating pamumuhay Kristiyano kung patuloy tayong nakaririnig ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay papasok na sa bagong aklat ng Biblia. Ito po ay ang epistle to the Philippians. At sa gabi pong ito ay i-discuss ko po yung parang summary ng buong aklat o ng buong epistle, background, setting. So meron po tayong magandang idea kung saan nanggaling at paano nagsimula ang church sa Philippi.
Sa akin po personally, ako po natutuwa sapagkat nung pong nagsisimula akong worker, actually, ito po ang aking favorite. Hanggang ngayon naman, favorite na epistle. Pagmula po noon, dito ako kumbaga humuhugot, pagka matitindi ang pagsubok, lagi ko pong binabalikan ang Philippians. No? So sana po ay tayong lahat ay maranasan pa natin ng ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na epistle to the Philippians. Bago tayo magsimula muli, usahan natin ito bilang pagkilala sa ating Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kapayagan at karunungan. Muli, Ama, samahan niyo po kami sa inyo ang papuri, luwalhati, pagsambat, pasasalamat, sapagkat tunay na sa iyo nanggagaling ang lahat ng mabubuting bagay. Sa lahat sandaling ito, sa aming pag-aaral, samahan niyo po kami, kayo po ang maggabay, magbigay ng mga tamang salita, and the anointing upang ang bawat makarinig ay tunay na makatanggap ng pagpapala na inyong inihanda sa mga taong makakarinig, tatanggap at isasagawa ang magandang balita. Muli po, to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa gabing ito. Unang-una po, ang sumulat nito ay, of course, alam nating lahat na si Pablo, no? Sinulat niya po ito sometime in AD 60-64 sa Roma nung siya ay nakakulong. Ayan, so may idea na kayo bakit naging inspirasyon sa akin ito. Kasi nga po, ibang-iba ang setting. Ito po yung panahon na siya ay isang bilanggo, bunga ng magandang balita. Pero makikita na dito, kaiba, no? Kaibang-kaiba ang kanyang mensahe sa mga taong malaya, bagamat siya ay bikig ng mga rehas ng bilangguan. No? Ang purpose po ng sulat na ito sa mga Pilipos, unang-una, bilang pasasalamat kasi nakatanggap siya ng kumbaga love offering. Ito maaaring pinansyal, maaaring material. Ito po yung suporta ng mga church members, no, sa isang nagtuturo, at siya rin po nagtuturo nito na ang mga tinuturuan ay dapat suportahan ang mga nagtuturo, at dito po very clear na ginawa po ito ng iglesia ng taga-Pilipay, no? At upang palakasin ang pananampalataya ng mga taong ito, upang ipakita na ang tunay na kagalakan ay kay Kristo lamang. Ayan. So maliwanag po sa atin saan papunta ang ating saan papunta ang mensaheng ito na sa lahat ng dinadaanan niyan, makita natin dito, ang sabi dito na ang tanging tunay na kagalakan ay nanggagaling lamang kay Kristo Jesus. So meron pong itinuturo sa atin dito kasi tayo ay maaaring hindi nakabilanggo, pero maaaring nakabilanggo sa mga bagay na hindi kasiyasiya sa Diyos, o maaaring nakabilanggo tayo sa mga financial problem, or relational, or social, or even personal. Pero dito, kaya nga ho ito ay mahaba-habang pag-aaral, bagamat bibigay ko lang po introduction, makikita natin na malaking pakinabang po sa mga taong, lalo na po may mga pinagdaraanan sa mga Kristiyano po. No? At sa mga taong nais na makaunawa kung ano ang tunay na biyayang natatanggap kapag nakaugnay sa ating Panginoong Yesus, no? So ito pong ang setting po naman nito, naganap po ito nung sila ay nagpunta sa Philippi during the second missionary journey ni Paul, no? Sa Acts 16, basahin po natin sandali. Gusto ko kasi bigyan kayo ng more or less magandang larawan. Acts 16:11 to 40, pero basahin lang po natin yung bahagi nito, no? Ano ho ba nangyari? Paano nagsimula ang Church of Philippi? Basahin natin sa Acts 16:11. Therefore, sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and the next day came to Neapolis. And from there to Philippi, ito na po yung mga Philippians, which is the foremost city of that part of Macedonia, a colony. And we were staying in that city for some days. And on the Sabbath day, ayan, panahon ng Sabat, we went out of the city to the riverside. Pumunta sila sa ilog, na kung saan, where prayer was customarily made. So, ganun ho pala nung araw. Wala pa namang, so sila'y nananalangin sa tabi ng ilog, at sila'y naupo doon at kinausap yung mga babaeng naroroon. No? At
nakakatuwa po, ang una nilang na-meet ay kilala po natin, lagi niyang nami-mention to, binabati niya si Lydia, no? Si Lydia po ay nagtitinda ng tela at malinaw po yung kulay ng telang binibenta niya. Purple, no? Siya ay galing sa Thyatira na sumasamba siya sa Panginoon. At binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia na tumanggap, no, bunga ng pagtuturo ni Pablo. So ito nga po ang simula na tinatawag na conversion na naganap sa Philippi. At sinundan pa po ito ng ilan. Ito po ay yung gwardiya na mismong pinagkakapiitan ni Pablo. Di ba sila'y umawit, sila'y nanalangin, at habang sila'y umaawit at ang nalalangin, ang nangyari po, natanggal po yung mga padlock ko, yung mga kandado. So natakot po itong natakot po itong tinatawag na in charge. Siya'y siguradong papatayin kasi tatakas itong mga ito. Basahin po natin, maganda po Acts 16:25. But at midnight, Paul and Silas, yan nga pong kasama ni Pablo, were praying and singing hymns to God. Imagine nakakulong sila, pero anong ginagawa nila? Sila'y umaawit, no? Sila'y umaawit. And the prisoners were listening to them. At ang mga bilanggo nga po ay nakikinig sa kanila. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loose. Pati yung kanilang, tawag dito, yung mga, yung mga tanikala, no, sa kanilang kamay at paa, natanggal pong kusa, no, nung umaawit nga si Pablo at si Silas. And the keeper of the prison, ito na nga po siya, awaking from sleep and seeing the prison's door open, supposing that the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. Magpapakamatay na po siya. But Paul called with a loud voice saying, "Do yourself no harm, we are all here." Tapos, then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" At tinanggap nga po niya ang Panginoong Yesus. At hindi lang po yan, alam niyo ba, dinala niya si Silas at si Pablo sa bahay niya, pinakain niya, at ang buong kasambahayan niya ay tumanggap sa ating Panginoon. So it was a miraculous thing, no? There were miracles that happened that brought about the establishment of the Church of Philippi. At nakakatawa po ang mga pangyayaring nakita natin, no? So muli tingnan natin, ano ba ang characteristic, no? Ano bang katangian nitong sulat na to? Again, siya ay sumulat upang again magpasalamat dun sa handog na pinagkaloob sa kanya. At ito rin ay isang spiritual love letter, no, sa iglesia na punong-puno ng madamdaming pagmamahal sa iglesia at pagtanaw ng utang na loob, no. Philippians are very generous to a fault, no. Sila nga po yung walang-wala na, sila pa'y nagbigay at talagang nagpumilit silang gusto naming tumulong, no. So iba po talaga yung attitude ng mga taga rito. Now, ito po ang letter to the Philippians ay sinulat sa panahon ng kagipitan. Pero makikita natin na ang binigyan ng diin dito ay dalawang bagay. Unang-una, katagumpayan at kagalakan. Imagine, kung iba pa niya, sabihin, kung wala sa Panginoon, tignan niyo ako, kawawa naman ako, ay kulang ako sa... Hindi po, anong lumabas sa sulat na ito? Katagumpayan, pag-angkin ng katagumpayan at kagalakan, no? So it's a joyful letter na nagbibigay diin sa kagalakan ng buhay ng isang Kristiyano. May kagalakan sa buhay ng isang Kristiyano. At ang mga pahina nito ay nagbigay ng mga positibong mensahe. At ang pinakamensahe po ay makikita natin sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I say again, rejoice. So paulit-ulit po niyang, alam naman natin sa Biblia, hindi ba, pag inulit-ulit ang ilang mga salita, ito po ay pagbibigay na diin na pakinggan nyo ito. Ito ang nais kong iparating sa inyo. So, the whole letter of Philippians is one of rejoicing in the face of many
difficulties. Kaya siguro naintindihan nyo na kung bakit paborito ko ito, no? Especially at that time na nagsisimula pa lang kami, maraming pagsubok, ang daming major adjustment namin ginagawa. Na kung wala ang salita ng Diyos, maaring bumigay na ho ako talaga. Pero salamat sa letter to the Philippians that gave me encouragement and what they call this, the courage, no, to move on in spite of everything. Dito po sa siulat na ito, Paul exhorts the believers to rejoice in prayer. Kita nyo ha, kahit sa panalangin, ang sabi dito, magala kayo. Tingnan natin, balik tayo sa Philippians ha. Philippians 1 ulit tayo. Beginning, 1 to 4. Tingnan nyo ha, may tinuturo po sa atin dito, sa inyong pananalangin, dapat ito ay may kagalakan in spite of what you may be facing. Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishops and deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. See? Mas binigyan niya ng diin yung kanyang pagmamahal sa iglesia, plus binigyan niya ng diin na naroon ang iglesia na patuloy na sumusuporta sa kanya. Of course, pag sumuporta sa kanya, sumusuporta sa gawain. At ang sabi dito, ting maalala ko kayo, itong isang dahilan kaya ako may kagalakan. No? I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you, all with joy. That is one. It's no longer a secret, but if you want your prayers to be pleasing to God, it must be one of joyful prayer. Panalangin, laging may bakit laging may pasasalamat? Mamaya makikita natin. Because yung panalangin yan ay laging may pag-asa. Hindi yung sana nga, I hope so, hindi po. Kaya siya nakapagsabing may kagalakan kasi lagi pong may pag-asa yung kanyang panalangin, no? For your, ito pa, always in every prayer of mine, making a request for you with all joy. So isa po yun, kagalakan sa kanyang panalangin. Kagalakan, bunga ng magandang balita. Makita natin dito sa 1:8. For God is my witness how greatly I long for you with all the affection of Jesus Christ. Sabi niya dito, I am longing for more of you in my na makapagbahagi pa ako nito, no? Kasi pag ikaw ay isang Kristiyano, ang iyong kagalakan ay mabahagi pa ang magandang balita, no? At isa yung dahilan kaya naroon ang kanyang pagnanasa na makita ang mga mananampalataya at maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Another one, in Christian fellowship, no? Saan pa yung kagalakan niya? Bunga ng iglesia, no? Samahan sa loob ng iglesia. Tignan natin ito sa 2:1-2. Therefore, if there's any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy. Ayan na naman, no? So dito nakita natin the joy is being preserved in the life of a person in the church. If there is comfort, if there is love, there is fellowship, affection, and mercy within the church, sabi niya, that's my joy. No, na makita ito sa fellowship, fulfill my joy by being like-minded, isang kaisipan, having the same love, being of one accord, and of one mind. No, isang kaisipan. Andun po yung kagalakan. Sa atin din po, bagamat hindi perfect ang church, pero naroon ang kagalakan na patuloy na pagkilos ng Diyos na ang kaganapan na binanggit dito sa verse 1 and 2 ng chapter 2 ay maganap, no, sa ating iglesia. In sacrifice for the cause, sakripisyo po ito, naroon pa rin ang kagalakan, 17-18. Tignan natin, no? That is chapter 2, 17-18. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Kahit yung kanyang dinaranas, sabi niya, ako'y natutuwa na ako'y itinuring na isang offering sa ating Panginoon, bunga ng aking paglilingkod sa Panginoon at sa inyo. See?
sasabihin, ay, masokista yata. Hindi po. No? This is something that is created in the heart of a mind and mind of a person who is there serving God. Okay? Sabi pa dito basahin pa natin itong 18. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Magalak ka. Magalak kayong lahat. No? Magalak kayo na ako'y ginagamit ng Panginoon. No? Talagang kasi ang buhay niya ay talagang inoffer niya sa Panginoon. No? Kasi inoffer niya sa Diyos na mahal niya. At kapag mahal mo, walang mahirap eh. Kahit na mahirap, natutuwa ka kasi i-express ni Paul yung pagmamahal niya sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagsiserbisyong ito kasama ng pagkabilanggo niya, no? So, sacrifice for the cause in the Lord, no? Sa 3:1 ng Philippians, tignan natin. Pati sa Panginoon, lalo na sa Panginoon may kagalakan. Therefore, Philippians 3, ayan. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. You know? So sabi nga nung title dito, All for Christ. When we do everything all for Christ, we rejoice that God has given us those situations wherein we can be really used by God, maganda man o pangit na sitwasyon. And also for the loving care of the church. Ando pa, binigyan niya ng diin yung pagmamahal na tinatawag ng iglesia. No? Basahin natin 4:10. But I rejoice, ayun na naman, rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again, though you surely did care but you lack opportunity. Hindi niya sinabi, ba't ngayon lang kayo nagbigay? No, sabi niya, hindi. Andun yung kanyang kagalakan na ang iglesia ay patuloy at patuloy na nakikibahagi sa kanyang pinagdaraanan. No? Even the church has to do some sacrifices. Siyempre, mga ngalap yan, so everybody has to contribute something. So yung nakita niya yun na nagre-rejoice ako na ang iglesia, kasama ko dito sa suffering na to, kaisa ako, kaisa kayo sa nangyayari sa buhay ko. And it's a great comfort, no? Kahit po sa mga manggagawa, it's a great comfort when you see the church caring for the workers of the gospel. Okay? So yun po ang isang makikita natin dito sa pinag-aaralan natin. So ang pinaka-central message po, obviously, is Jesus Christ. Jesus Christ na siyang pinanggagalingan ng ating kagalakan. Basahin natin Philippians 3, 8-10. Ayan, sabi dito, yet indeed, tingnan nyo to ha, I also count all things lost. No? Sa akin, lahat ng nangyari sa buhay ko, lahat ng achievement ko, sa akin ay kawalan niya, no? For the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Kaya po ang kagalakan niya ay gano'n na lamang. Kasi ang goal niya ay makilala pa ang ating Panginoong Isus. So tamang-tama yung ating theme for this year, to know Him more, to love Him more, and to serve Him more. Yan po, nakalinya tayo. And that will produce joy in the same way that it produced joy in the life of Paul, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Di bali na pinagdadaanan ko, ano man yan. Ang mahalaga pagkatapos kong daanang ito ay higit kong makilala ang Kristo, higit kong maranasan siya, lalo sa 9, and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. So, nandun yung kanyang pagnanasa na maranasan pa yung spiritual gifts through His knowledge of Christ. Tuloy pa natin sa verse 10, that I may know Him, ayan, and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Naroon yung kagalakan niya na kung paanong ang Panginoong Hesus ay nagsakripisyo alang-alang sa iglesia upang ang iglesia ay maitatag, and that's the Church of Christ ay maitatag. Ganon din po si Pablo na siya'y nakikibahagi upang ang iglesia ay patuloy na lumago, especially in this case na nakulong nga siya. Natutuwa siya na siya'y nakakabahagi dahil alam niya itong kanyang sakripisyong ito ay magbubunga pa ng the spreading of the gospel.
So, nakikita niyo yung vision niya, yung pangitain niya sa mga pangyayari sa buhay niya. Hindi na nakikita yung sakit, nakikita niya yung reward. Nakikita niya yung magiging bunga ng kanyang pagpapakasakit. So sana po, ganun din ang ating maging pananaw upang magkaroon tayo ng tunay na kagalakan, bunga ng ating ugnayan sa ating Panginoong Yesus. So ang central message nga po is Jesus Christ. Paul's desire to know Christ above all else. Ayan. So more or less that's the summary ng buong tinatawag na Philippians or Ephesians to the Philippians. Ngayon, meron po itong 4th chapter at dadaan lang po natin ng mabilis para more or less malaman nyo ano ba ina-expect ko sa chapter 1, sa chapter 2, sa chapter 3, sa chapter 4. So punta po tayo sa chapter 1. Unang-una po dito sa chapter 1, Jesus as the source of spiritual fruit. Ayan, si Kristo ang panggagalingan ng lahat ng spiritual na bunga. Kaya nga po sabi natin kanina, kaya may kagalakan kasi ang hugot natin ang Panginoong Hesus na kayang ibigay sa atin ang kagalakan, bunga ng ating paglilingkod sa Kanya. The real joy comes from God. It's not something that we can produce on our own, but this comes about because of our relationship with God through Jesus Christ. So sabi po dito, ang pinakasentro po, ang source of spiritual fruit is none other than Jesus Christ. Sabi dito, being filled with fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. So, yun po ang una. Pangalawa po, as the theme for preaching. Kaya nga po, laging hindi po tayo pwedeng mag-preach na hindi binabanggit ang pangalang Jesus. Ang pinakasentro po, ang centerpiece of the gospel is the person of Christ. Kaya ho kung naririnig natin mga turo ngayon is paano magpayaman, paano maging successful. May mga churches na pong ganyan ngayon eh. How to do this, how to have a good image, how to good reputation. Hindi ho yun ang gospel. Ang gospel po ay sino si Kristo. Ano ang ginawa ng Kristo para sa ating lahat? Ano ang mga pangako ng Diyos at ano ang layunin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Jesus. So the theme of preaching is none other than Jesus Christ. It also, Christ is the highest motive of Christian service. Basahin po natin sa verse 20 and 21. According to my earnest expectation and hope that in nothing shall I be ashamed, but with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. So maliwanag po dito. Ang pinakamataas na antas na motibo sa ating serbisyo ay bunga ng ating pagnanasa na makilala ang Diyos ng maraming tao. Kaya nga po, dito makikita natin, ito po yung tinatawag na good works. Kasi sabihin, ang good works po ay iisa lang ang motibo, maipakilala si Kristo. So, hindi po yan good works na magpapakabait ako, hindi po. Lahat po ng gagawin ng isang Kristiyano na may kagalakan. Kaya may kagalakan kasi ang piniplease niya ay ang Panginoong Jesus. So, yun po ang isang makikita natin dito na dapat nating maunawaan pa. Kaya nga po ito'y kumbaga hihimay-himayin pa sa mga susunod na Miyerkules. Sa chapter 2 po, sabi dito, as exhibiting the only perfect spirit and example. Ano ho ba ito? Punta tayo sa chapter 2, beginning 5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Nawa ang kaisipang ito ay maging kaisipan ninyo kung paanong ganito rin ang kaisipan ng Panginoong Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death on the cross. So makikita natin dito, tuloy pa natin,
Therefore, God also has exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan. So ano yung pinapakita dito? This is the perfect example, the perfect pattern that we should follow, and we should have, or we should possess the same spirit like Christ. Nagpakababa mula sa kanyang kalwalhatian, mula sa kanyang pagiging Diyos, pinili niyang maging tao at isinantabi niya ang kanyang pribilehiyo bilang Diyos at bilang anak ng Diyos. At hindi lang po yun, nagpakababa siya, naging taong kagaya natin. He identified himself with the sinners, but of course with the big difference, Jesus did not sin. At ang pinakadakila po dito, he became obedient. And that's why he said there, yung espiritong ito, makuha natin, that he became obedient even up unto death. Yan. Sa atin naman po, hindi naman ito literal na kamatayan lamang, kundi mamatay tayo sa ating sarili. Yan po ang espiritu, yan po ang the best pattern, no, in serving the Lord, in knowing God, is to die to ourselves. Hanggat hindi ho tayo namamatay sa ating sarili, gaano mang paglilingkod mo, minsan nga ho naiyayabang. Minsan ho naipagmamalaki, at minsan pa po, entitled. Ay, marami na akong ginawa sa Panginoon. So, dapat tanggapin ng Diyos ang aking panalangin. Sagutin niya, wala pong ganun. Kasi kapag ang espiritu natin, ang espiritu ng Panginoon na binasa natin sa chapter 2, verses 5 to 11, ni hindi mo titignan ang sarili mo, kundi ang titignan mo ay ang Diyos na pinaglilingkuran. Chapter 3, the knowledge of whom is the supreme prize for which to struggle in life. Kung meron hong pinakamataas na gantimpalang dapat nating matanggap, ay ang struggle natin na ano? Na makilala natin siya. Kaya nga po tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy na sa awat habag niya, nakasusunod. Struggle po yan kasi andyan ang mundo, andyan ang laman, andyan ang kaaway na pilit na tumutunggali sa espiritu ng Kristong nasa sa atin. So sabi nga, wala nang pinakamataas na antas ng gantimpala kundi ang ano, makilala natin ang Panginoong Hesus. At yun po ang dahilan kaya tayo narito at ginagampanan natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Basahin po natin yan sa chapter 3, verse 7 to 14. Ayan, sandali lang po. 7. Basahin lang po natin ang bahagi nito, no? Chapter 7 to 4, verse 7 to chapter 3, 7 to 14. But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Kahit malugi, kahit ano pa man, isa lang ang mahalaga sa akin. Yan ay makilala ko ang Kristo na aking Panginoon, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Focus po siya. Maliwanag po ang goal ni Paul. Okay? And be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Alam niyo pa, isang makikita natin dito, nais niyang masumpungan ang katuwiran na galing sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga, no? Talagang malalaman mo kung lumalagaw ka sa buhay Kristiyano mo, kung ang katwiran na ng Diyos, ang buhay at siyang nangingibabaw sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sama nga pa dito, at whose appearing believers' bodies shall be fashioned anew. Meron pong pinapakita sa atin dito na tinatawag na vision. Tignan po natin. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior. So maliwanag po sa kanya, hindi ako mamamayan lamang ng Israel, halimbawa, dahil Hudyo siya. Ako ay higit ay mamamayan ng langit. Yan po ay dapat malinaw sa atin na ikaw ay mamamayan ng langit. No? You are a citizen of heaven. Sabi nga dito,
who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. So meron pong pangitain, no? Na darating ang araw, and that's what we call the glorification of our body. Mararanasan natin kung paano ang ating Panginoong Hesus ay dumanas ng glorified body, tatanggap din po tayo nito. So, such a great reward, no? In eternal life, wherein we will have a glorified body like the body of Christ when He was resurrected from the dead. At sa chapter 4 po, sabi dito, basahin natin ang chapter 4, verse 13. Sabi po, I can do all things to Christ who strengthens me. Naku, paborito ho ng marami yan. Ano ba ho ito? Whose power is limitless in Christian lives. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay walang limitasyon. Wala po sa mga taong na kay Kristo. Kaya ho, paborito ng lahat yan. I can do all things to Christ who strengthen me. Hindi dahil kaya natin, kundi ang pangako ng Diyos ay ang kapangyarihan niya ay patuloy nakikilos sa mga taong patuloy na kabahagi, no, sa ginagawa ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. So naroon ang katiyakan, andun din ang tapang, no? Na magtatagumpay ako kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang gapain ng anumang kapangyarihan na nasa mundong ito. And finally, dito, and verse 19 po, no, bilang panghuli, and my God, nako, ito pa isang paborito ng marami, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus, who is the channel of divine supplies for every need. So nandun again ang guarantee, ang katiyakan, no? The assurance that Jesus is the channel, the divine channel that will supply every other need. So kagaya ko nga po, kaya ako natutuwa dito sa letter to the Philippians, kasi yung dalawang yun, no, na kahit na laban, bakit andyan ang kapangyarihan ng Diyos na patuloy na kumikilos sa isang mananampalataya. At ang lahat ng provision, hindi lang ito material, physical, emotional, financial, spiritual, completos, recados po, kung tayo ay patuloy na naroon sa pagnanais natin, adikain, na makilala pa ang ating Panginoon. And throughout this journey, there is that joy, ang tawag ko nga po, joy of discovery. Ang dami mong namumulat ang mata mo, hindi lang dahil sa karunungan, no? Kundi yung perspective mo sa buhay naiiba yung pananaw mo, yung perspective mo naging perspective na kagaya ng Panginoon. So, makakanta mo yung kay ganda ng buhay, kay ganda ang pagmasdan. Kasi nga po, nakikita mo ang gawa ng Diyos sa buhay natin in spite of the many difficulties. So, mga kapatid, manatiling nakikinig at nanonood ng Bible study every Wednesday. The best is yet to come. Marami pa pong ihahayag ang Panginoon sa atin. Muli po, tayo manalangin sumandali. Maraming salamat, Ama, sa Iglesia ng Pilipay kung saan marami ka pang ihahayag sa iyong bayan. Patuloy niyong bigyan ng karunungan ang bawat magtuturo at bigyan ng bukas na isip at puso ang bawat nakikinig. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy